Hello, brothers and sisters. Welcome to my channel. Biblia ang sasagot. Tara, samahan niyo akong mag-Bible study at pakinggan ang kapayapaan po ang Diyos Ama, Panginoong Hesukristo ang manatili sa atin. Isang magandang araw, magandang gabi sa lamang panig ng mundo. Kami ay nakakarating sa inyo sa mga lugar, iba't ibang panig ng daigdig. Nagpapasalamat kami tayo sa Panginoon, isang mabuting panahon na pinagkaloob sa atin, kasama natin sa Church of God International. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral dito po sa ating daan Worldwide Bible Study. Kasama po natin si Brother L. Magandang araw po sa inyo. Magandang gabi, magandang araw mga kababayan. Ang ating mga kapanalig at hindi kapanalig, maaaring galit sa atin, gaya ng sinasabi ko palagi, kahit galit kayo sa amin. Tingnan niyo yung mga talata, makapangyarihan po ang salita ng Diyos para magliwanag sa inyong mga puso, lalo na kung nakikita niyo ang Diyos na yung time na kanyang kalooban. Doon po sa nakasulat sa Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa matalas sa alimang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at utak, at madaling kumilala ng madaling pag-iisip at mga haka ng puso. Sabi po ng salita ng Diyos na isinulat ni Pablo, ang salita ng Diyos ay buhay. Inahayayaan ko kayo ng pansin mga kapatid, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa. Paano mong sasabihin ang salita ng Diyos ay hindi nag-exist? Sabi naman, katutubong ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas. Yung salita ng Diyos ay nagkatawang tao, berbo Nagpasimula, berbo, ang simula ay sumasa Diyos at nagkatawang tao. Yung salita ng Diyos ay person ni Kristo, buhay yun. Kaya lahat ng bagay ay nabubuhay dahil sa Kanya. Kaya paano mo sabuhin ay nabuhay na nga yung mga bagay na nilikha? Wala pang mundo, ay wala pa ng mundo, ninandyo na siya. Basahin nga natin ang 4:1 ng Apokalipsis. Pagkatapos ng mga bagay na ito, tumingin ako, at narito ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig gaya ng aking narinig, gaya ng isang pakakak na nakikipag-usap sa akin, ay isa ang nagsasabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na mangyari sa haharapin. Ayun. Yung pinakyat si Juan at nakakita siya ng pinto ang bukas. Umakyat ka rito, papakita ko sa iyo ang mga bagay na mangyayari na darating. Tuloy natin sa 2. Pagdakay napa-espiritu ako, at narito may isang luklukan na lalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan ay isang nakaupo. At ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardio, at naliligid ng isang baghari na tulad anyo ng isang esmeralda. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. At sa luklukan na ay nakita kong nakaupo ang 24 na matatanda na naramtan ng mapuputing damit. At sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto.
At mula sa luklukan ay may balmabas na kidlat at mga tinig at mga kulog. At sa pintong ilaw apoy mga liliyab sa harapan ng luklukan na siyang pinto espiritu ng Diyos. At sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin. At sa gitna ng luklukan ay bigyo palibot ng luklukan ay may 4 na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at likuran. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon. At ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka. At sa ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng isang tao. At ang ika-4 na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad. At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na magpakpak bawat isa sa kanila ay mga puno ng mga mata sa palibot at sa loob. Salay walang pahingang araw at gabi nagsasasabi, banal, banal, banal ang Panginoon Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na nabubuhay at nabubuhay at siyang darating. Ayon, maliwanag nung pumanik yung si Espiritu si Juan, nakita niya doon sa luklukan may nakaupo. Sa paligid ng luklukan may 24 na trono. Ngayon naman 24 na matatanda o 24 elders. Pagkatapos nakita niya pa rin 4 na nilalang na buhay. 4 living creatures. Ito pong mga ito, nilalang na buhay, may 4 na 20 matatanda. Ito po ay lahat ay may mga buhay nandun sa langit kasama ng Diyos. Ang tawag 4 na nilalang na buhay, bakit buhay? Ang sabi sa Biblia, lahat ng bagay ay nabubuhay dahil kay Kristo. Sa 1:16 ng 17 ng Kolosas, sapagkat sa kanyang nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sangkalupaan. Sa deklarasyon niyan ni Pablo, kay Kristo yung sa kanya, kay Kristo yun sa kanyang nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sangkalupaan. Di lumalabas pala yung mga bagay sa sangkalangitan ay nilalang kay Kristo through Him and by Him. Yun na ang sinasabi sa Biblia. Sa kanyang nilalang ang lahat ng bagay sa sangkalangitan. Doon may 4 na nilalang na buhay. Hindi yung mga Diyos, no? Nilalang yun 4 na nilalang na buhay. 4 living creatures nilalang yun. Ngayon, yung 4 na yun, may 4 na kasamahan yung trono ng Diyos, 4 na trono, yun naman ang mga tinatawag na 24 elders, 24 na matatanda. Buhay din yun. Ay, ba't nabubuhay yun? No? Kasi sabi sa Biblia, sa kanya, sa kay Kristo, nilalang ang lahat ng mga bagay, sangkalangitan, sangkalupaan, nakikita, hindi nakikita, mga luklukan, luklukan ang mga trono ng 24 na matatanda, yung mga pagsakop, mga pamunuan, mga pangyarihan, lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at tungkol sa kanya. Sa 17, ay siya ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay na nangabubuhay dahil sa kanya.
yung 4 na nilalang na buhay at 24 na matatanda nasa langit na nabubuhay dahil kay Kristo. Kapatid na Daniel, pwede bang mabuhay yun kung wala pang kalagayan si Kristo? Sabi nga po, lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil kay sa Kanya. Paano po mabubuhay kung wala pa po siya? Maliwanag. At alin man sa lahat ng ginawa ng hindi ginawa kung wala siya. Then nandun na nga siya Wala pang langit, wala pang lupa. Andun na ang Panginoong Jesus. Kasama na ng Ama sa isang lugar na kung tawagin ay paraiso. Ayun. Yun ang kaharian ng Ama at ng Anak. Magkasama sila doon bago pa niya lang ang lahat ng bagay. No? Doon. Kinandili at minahal ng Ama ang kanyang anak pagkatapos na kanyang ito ay kanyang pinanganak. 17:5 ulit 24 ng Juan na kapatid na Daniel. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatian aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ama, yung mga binigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuon kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Mayroon palang lugar kung saan nandun ang anak. Sabi niya, yung mga binigay mo sa akin, ibig ko, kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuon kasama ko. Lugar ang tinutukoy upang makita nila ang kaluwalhatian mo. Meron na pala siyang lugar na kinaroroonan kung saan nandoon ang kanyang kaluwalhatian o glory. Nakita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin. Sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Yung palang lugar na yun ay nag-exist na bago pa natatag ang sanlibutan. At doon nakatira o nananahan ang Kristo kasama ng kanyang ama, mga kapatid. Yun po ang paraiso na inireveal ni Kristo noon sa magnanakaw na humiling sa Kanya. Jesus, alahanin mo ako pagdating ng iyong kaharian. Ang sagot ng Panginoong Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, kasasamahin kita sa paraiso. So, kaharian ni Kristo, paraiso. At yung paraiso na yun, nandun ang trono ng Diyos. Nandun ang 24 na matatanda. Nandun din ang 4 na nilalang na buhay. Ng lahat na nilalang na buhay, 24 na matatanda, mga anghel sa langit. Lahat ng yan ay nabubuhay dahil kay Kristo. Sapagkat umiiral siya bago pa ang nilingin ang anumang bagay. Tama-tama ang pagkasabi ni Pablo, siya'y una sa lahat ng mga bagay. At lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Kaya pala buhay na 4 na lang na buhay, yung 24 na matatanda, kaya pala buhay ang mga anghel ay dahil kay Kristo. Tapos sasabihin mo ngayon, bahala pa lang, salita pa lang, ba't niyalang mo lang yung salita? Nag-exist na nga yung salita, kasama na nga ng Diyos yun . Ang salita, ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. At ayon kay Pablo, ang salita ng Diyos, buhay. Salita ng Diyos ay buhay . Tapos sasabihin mong hindi nag-exist. Matindi talaga ang pagkaliligaw ng mga ibang mga tao, no? Na si Kristo ay hindi pa daw nag-exist, buhay pa lang, nag-umpisa na mag-exist,
na ipaglihi ni Maria diyan, napakamaling deduction siya. Hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Ipagpapatuloy po natin ngayon sa ating pag-aaral, mga kapatid, ang mga katunayan na si Kristo ay umiiral na bago pa siya nagkatawang tao, bago pa ang kanyang katawang tao. Babasahin ko sa inyo ang mga talatang itinatago, ninanakaw ng mga pastor. Hindi binabasa sa inyo. 23 ng Jeremias 30. Kaya't ako'y narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking salita sa kanyang kapwa. Yun. Meron palang mga propeta, mga mangaral, ninanakaw nila ang aking salita sa kanyang kapwa. Imbis na basahin o sabihin o ituro, napipigilan silang ituro dahil mabubulgar yung kanilang maling pananampalataya. Yung mga maling katuroan nila. Yung mga katuroan nila, ninakaw nila, disregarding adding verses, vital verses of the scriptures. They're trying to hide. They're not reading. They're trying to end up the part of the scriptures as silent. All throughout the history of the Hebrew, from the time of Jesus Christ to scripture from the heaven, and the time of the death of the apostles, there are churches and religious groups are existed, although 200,000 years have passed. But there are words of the Bible, although the religious claiming to be the of God, ginagawa nila, itinatago nila, ninanakaw nila yung salita. Ang sabi sa English dyan, basahin natin sa English version na kapatid na Daniel. Therefore, behold, and I'm against the prophets, says the Lord, that steal my words, everyone from his neighbor. Yun. They rob the word of God. They steal it. The Lord search at against the path that steal my words, everyone from his neighbors. How is that? Because they conceal the word. They try evade reading that words of the Bible, especially when it comes to the deity, the supernatural being of our Lord Jesus Christ. Kapag Senyor Jesus Kristus, palaheblar, tupleno, verdade, para sentido de presisyon, mayroon mga pagtatagong na ginagawa, no? Hindi nila binabasang buo ang mga talatang Biblia para ma-reveal yung mga gusto ng Diyos. Kaya nga nasa Biblia yun na-reveal yun eh. Kaya nga yung nasulat ang gusto niyo ng Diyos na ma-reveal sa tao yun. The ultimate goal, ultimate intention of the Lord, revealing this word to his prophets and to his servants, the apostles, the evangelists, etc. Writing his word in a book which is now called the Bible, the ultimate of this words to read the intended recipient for the people of God. It is meant for the salvation of people. But what the pastors are doing when the words of God will contradict the verse's interests, they're trying to steal the word of God. They're hiding them. Therefore, behave against the prophet that said the Lord. They steal the word everyone to his neighbors. It is not our intention to steal the word of God. They're revealing to extend
we hated by simply revealing the verses of the Bible that before our words are written in the Bible. Remember, brothers and sisters, one of the oldest manuscript of the Bible, the Bible of God, is the Codex Sinaiticus. It is now 1,700 years old and is kept the British Library. You can go there and examine either than the time ago, being the original manuscript and having apostle of the Bible same. For my investigation, there exists manuscript in different library in the world, in Switzerland, in Egypt, in United Kingdom. There exists manuscript that will prove to us the entire truth that God one intent to read every human being, but is stolen by false prophets. At yan ang ating layunin magawa dito sa ating Bible study, mga kapatid. Babasahin natin sa araw na ito ang mga patunayan na ang Panginoong Hesukristo ay umiral bago pa siyang nagkatawang tao. He existed the spirit of world. He is the spirit. He was born of spirit. Therefore, by law of the spirit, which is born of spirit is a spirit. Spirit and much more of the flesh is flesh. That's a prose of the Luke, John 3:6. Very words are Lord. That's a read. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Ay ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Sino ba ang nanganak sa Panginoong Hesukristo? Yung kanyang kalagayang espiritu, yung kalagayan niyang Diyos. Ipinanganak siya ng Ama. Walang makakatutol dyan. Nakasulat yan 2:7 ng awit. Basahin nga natin ulit na kapatid Daniel. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ayan. Ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay I will declare the degree, including the declaration, the essence of the realize, the existence of the Lord Jesus Christ is eternity. It have this day I declared the gratitude, thou art my son. And apostles explaining the particular verse of the book of Psalm, we can read in the book of the Hebrews. Basahin natin sa Hebreo. In Hebrews chapter 1 verses 3 onwards, Hebrew, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and holding all the things by power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. There is no doubt that the person is sitting on the right hand of the high Jesus Christ as the Son of God. Now, let us continue, Brother Daniel, being made so much better than the angels, as he had the inheritance obtained a more excellent name than they. For unto which of an angel said he at any time, thou art my son, this day have I begotten thee. And again, I will be the him of a father, and she shall be to me a son. Unto which the angel says at any time, thou art my son. This another being this exists.
unto whom God said, Thou art my son. This day have begotten thee. Speaking at the time at eternity, he said, The Son is this day I Son begotten thee. On the side of the declaration of Jesus Christ, saying, For thou loved me before the foundation of the world. Before the foundation of the world, before the existence of anything that exists, the Son is the recipient of the glory of the Father when the Father said, Thou art my Son. This day I begotten thee. But they is the sad to say. They are religion who are being that God have begotten the Son. The Karaitas, the branch of Judaism, they met him in Brazil. I have this discussion of debated them. The Jewish religion that now exists do not believe there's a person or called in the Bible a son of God. And other religion, they claim Jesus Christ is also a man. But a spiritual truth in the Bible recorded and said after the answer Jesus Christ tells us the principle that only entered in logic that which is born of the flesh is flesh, and born of the spirit is a spirit. If God the Father is a spirit according to the John chapter 4 verse 24, God is spirit, and they who worship himself is the spirit and it's the truth. If God is a spirit and he begat a son, what kind of son just begotten? At the spirit also. At the spirit also. Is the person of Jesus Christ in his spirit. The Lord of Jesus Christ is his spirit, what manifests in the flesh. 3:16 of the book of 1 Timothy. And without controversy, the great is the mystery of the godliness. God, which is the Son, was manifest in the flesh, justified in the spirit, Synamegios, preach unto the Gentiles, believe only in the world, receive up into glory. There is no doubt that the person mentioned by Paul to Timothy, which is God, a spirit, the Son of God, born of the Father of his spirit, is God manifest in the flesh. These two are not that explained. They stick to their firm belief that never will the Lord is Jesus Christ is spirit. They said that he is the flesh. He man. In a born of man, he's a grew up of a man. He's a priest. He died as a man, and he was a resurrected of the dead man, ascended into heaven as a man, and he will be coming again. Is a coming earth is a man, saying, Paul said that God. They have formulated the strong belief that using any verse of the Bible, he is a man, born man, as a man, live as a man, live as man, then he died, is resurrected, being a man, he ascended in heaven as a man also. How is that? It is contradictory in the Bible. Why? Because when he has ascended in the heaven, he is a man of man. He is without flesh. If we consider that flesh in blood can entering the kingdom of blood are revealed in a mystery is preaching the first century 15 of 1 Corinthians. Let's read, Brother Daniel. Now I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit in the kingdom of God, neither that corruption inherit
incorruption. It is clear the pact at is biblical pact that planet cannot inherit and enter in the kingdom of God, neither that the corruption inherit incorruption. It's the reason of the apostles who continue the verse of 51, saying, Behold, I shew you a mystery. We shall not sleep, but we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of the eye, of the last of trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put in incorruption, and the mortal put in immortality. So when we corruptible shall be corruption, as immortal shall be put in immortality, then shall be brought to the pass, saying that is written, Death is swallowed up in victory. There shall be a change, enter in heaven. And it happened to Jesus Christ, because he took the form of man is on earth, being a spirit. From the beginning or eternity, and he was born as a father of spirit, because the Father is begotten, it is spirit. The one who got begotten did also a spirit, biblical principle. So he existed the Father in the spirit world. But there came a time of Jesus Christ have to say the form of a man and the preacher of man on earth in a planet. Then a body of flesh and bones was prepared for him. At is what written of the Hebrews chapter 10 verse 5, wherever were cometh into the world, he said, Sacrifice and offering thou wouldest not, but the body hast thou prepared me. That body is a present man, of flesh and a bone. But he never, forever, will be on the body. But the body of a being man enter in his originals to be a spirit. These people, they considered the thing. Let us read of the 1 Corinthians chapter 15, verse 45, Brother Daniel. Thus is written, the first man Adam became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. Amen. This is written, happen. This is taught, or they are invading the represent, explaining to them, explaining verse. It is written, as Apostle said, the first man, Adam, became a being living. But the last Adam became a life-giving spirit. In the modern King James or Bible's version, and he was written, is the person became a being living soul. The last Adam was a life-giving spirit. Do you now accept that Jesus Christ is a spirit? But until that, they will accept it. We enter the heaven with the flesh and bone, and then we come, but the body will make it flesh and bone. This is erroneous. It's a news considering this earth. This is a very bad of the sin. That the first man is a believing soul. But the last Adam, Lord Jesus Christ, was applied giving his spirit. In the version of the King James Version, Brother Daniel have blessed, and so it is written, the first man Adam was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. This was repeated by the Apostle Paul in 2 Corinthians. In a book of 2 Corinthians chapter 3, verse 16, Brother Daniel, and 6-16. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Now, the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. When people there to the Lord, the veil that prevent from the understanding the scriptures will be taken away by the Lord. And who is the Lord? Our Lord Jesus Christ. The apostles concluded, the Lord is that Spirit. The Lord is Jesus Christ is Spirit.
that taketh with the veil of understanding in the man of people. The Lord is Spirit, and when the Spirit of the Lord is, there is liberty. The Lord is a Spirit. He was one manifest in the flesh, being Spirit in the bottom of the bosom of the Father. God Father had begotten the other Spirit. It's as clear. He is begotten of the flesh, blessing flesh. And that once begotten of the Spirit is the Spirit. The Lord God the Father is a Spirit. He begat a Son. This day I had begotten thee, says the Son. So it must be understood that the principle that when God has begotten His Son is eternity, He begat a Spirit, because a Spirit begotten a Spirit, a Spirit flesh is flesh. This is a principle. But in the time of Jesus Christ must be with men on earth, because entered the Father, He live in the body that was prepared by God for Him. And a body is a body of a man that considered was born of Mary, the wife of Joseph, the carpenter. In that body dwells in the Spirit born of God in eternity. In that body dwells the divinity, the teletate, the being of God, being God, the parentage of the great scriptures, lead that body. Colossians 2:9. Let's just read. For Him that dwelt all the fullness of the Godhead bodily. In Him, in the Lord Jesus Christ, dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. In body dwells Godhead, or the Theotate. Theotes is divinity or Godhead. It means that being of God. And there's no doubt, because God is begotten a Son, a Spirit, which is the Lord of Jesus Christ. He came from the bosom of the Father. The vessel also the vessel that begat Him is the essence of Jesus Christ. He is also a Spirit of the Father who begat Him. Now, that spiritual body was later manifest in human body, which is born of Mary. That's why, by the tells I, He must manifest in the flesh. But when His best flesh died and resurrected, there was a change that happened. Before He entered into heaven, there was a change. He did not went in the heaven as a man with his flesh and bones, or human body. Let's read Philippians chapter 3, verse 20, Brother Daniel, for our conversation in the heaven. From whence all we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that is may be fashioned like unto His glory body, according to the working whereby He is able even to subdue all the things unto Him. But crystal clear, when the child Jesus Christ come, the promise the Christians will be, as Apostle processes verse 20, for our conversation in heaven. From whence also we look for the Saviors, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body of human form, of corruptible body. He was changed, that it may be fashioned like unto His glorious body. That's the understanding that Jesus Christ had body like a mortal body. The hunger, the thirst, etc. A body of man, which was synchronized. They say that God
is circumcised, that God here and etc. But this is a truth according to the Bible. She acquired a body prepared by God, which is a human body that was born of Mary. But in the body dwelled the fullness of the Theotokos, the Son of God, who is God at the Spirit, that was born of the Spirit, which is the Father in eternity. Now, when the Lord Jesus Christ ascending to the heaven, we must understand that there was a change that had happened, which said will happen also to us when we are found worthy of inheriting of the kingdom of God in heaven. As apostles explained of the first century Christian, when the Lord is Jesus Christ from, he shall change our vile body, that is may be fashioned like unto his glory body. And what is the glory of the body but it place of the vile body? It is that the glorious body of the Lord Jesus Christ when he has ascended into the heaven. It can happen in the twinkling an eye of the Apostle Paul. We will change in the twinkle of the eye. When the apostles are looking for the Lord's word of Jesus, the word of ascending to the heaven, as cloud covered him in building the sight of the 11. That change from the vile body can be accomplished and happen in the twinkle of the eye. Is understand that he ascending to the heaven, his mortal body, he was born of Mary, was taken away. It was changed, as he will do without body. He has changed a vile body that is may be fashioned like unto his glorious body, and is a biblical figure. True, there will be a change, a vile body in the body which is in heavenly. In the first book of Corinthians chapter 15, let us the truth 15:49 of the book First of Corinthians. And as we have borne that image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Let us examine, brothers and sisters, as we have borne of the image of the earthly, we as also the bear of the image of the heavenly. Why? Because of two kinds of body, an earthly body and heavenly body. Heavenly body is in man, a body of man. Let us verse 15:40, Brother Daniel. There are also a celestial body, and the body is celestial. But the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. It's clear. There are celestial bodies and celestial bodies, but the glory of the celestial is one, and the glory of the celestial is another. As we have the apostle continue another verse in 49, and he was born in the image of the earthly, and we will also bear of the image of the heavenly. That's why when the Lord Jesus Christ ascended into heaven, we can trust the declaration of the apostle that vile body, which died on the cross before entering heaven, was changed into heavenly body, a heavenly bloody glorious body, a spiritual body. It will also happen to us. To say, brothers and sisters, that he ascended to heaven as a man is false. No man with his flesh and bones can be entered the kingdom of God. It is but, as the apostle said, the flesh and blood can enter the kingdom of God. So we must understand when he ascended to the heaven,
that being of a man or body of a man was taken away, this was changed. Like when it happened to others with purple word entering also the kingdom of God. We will be changed. This truth is not explained. The 16th, he went into the heaven is a man. He will become a man. I have you looking like a man, 2,000 years old, with there's no words, and then because they had no brother in heaven, and there's a barber shop, and it's in the Bible. This is his man, reading for those of 2,000 years. Then he must understand the nature of a man body. It undertrusts the properties of the oxidation, is a grows old, and etc. is life. Mga kapatid, itong mga sinabi kong ito ay nagpapatunay na may mga pastor na itinatago ang katotohanan. They steals the word of God according to the Jeremias 23-30. Ako'y darito, ako'y laban sa mga propeta ng Panginoon na ninanakaw ang bawat isa sa aking salita sa kanyang kapwa. Ako binabawa, hindi ako galit. Gusto ko na magtuwid at magbasa ng ninakaw ng mga salita. Huwag kayong maligaw. Tingnan nyo, ito makakokontra kanya sinasabi. Halatang may protection ng silang maling aral. Sabi nila, yun daw na pinanganak ni Esaias ay ang Panginoon sa tinatanggap nila yun. Pero di daw yung Diyos. Tinatanggap ng talagang si Kristo, tinatawag talagang Diyos. Pero tawag lang. Para lang, kasi nang hulingan, tawag lang Diyos, pero hindi naman Diyos. Yun ang paliwanag nila. Yung bira ng bira ko yan, ang matagal. Taon kami na ibang deklarasyon, ayaw nang pumayag na tinatawag ng Diyos si Kristo. Dininay na maraming taong pagkatapos 1939, 1985, mahaba-haba yun. Ay tinanggap niya ng 39 ng tapos ay tatawag ng Diyos. Kaya lang nila, hindi tunay ng Diyos, tawag lang. Tinanggap na nila yan. Ngayon kinakain nila ngayon. Tinatalikuran na nila. Kasi hindi daw yun ang banga patang pinapanganak ng Diyos, tatawag ng Diyos. Ano daw tatawagin Diyos? Yung pamamahala daw ang tinatawag ng Diyos. Ang tinatawag ng Diyos sa Isaiah 20, yung pamamahala, hindi yung bata. Hindi mo naman pwedeng baguhin yung ebidensya no? Tinanggap nyo na as 1939. Tapos tinutukoy na ang tinatawag ng Diyos ay yung Panginoong Hesukristo. Kaya lang siya tinatawag ng Diyos, kaya hindi naman siya ang tunay na Diyos. Kung hindi tinatawag lamang. Lang po na ko yan na hindi ko na matandaan lahat pero nakatago yan sa library. Hindi ba yung kanilang stand? Hindi naman daw kanilang tinatawag ng Diyos. Ang tinatawag ng Diyos ay yung pamamahala. Meron ba namang pamamahala tinatawag ng Diyos? Hindi naman person yung pamamahala pero ganyan ang kanilang palusot. Ngayon, pinapakita ko na sa inyo ng nabuhay ang aral. Bakit? Una, tinanggap nila na ang 9:6 ng Isaiah ay tinatawag na makapangyarihan Diyos ay si Kristo. Pero tawag lang, hindi yung tunay na Diyos. Tawag lang, hindi siya tunay na Diyos. Tatawagin lang. Sino ang tatawagin ng tunay na Diyos? Yung bata na inatangan ng mga pamamahala. Bandang huli, hindi na daw yung bata, hindi na daw si Kristo. Ang tatawagin ng daw makapangyarihan Diyos, yung pamamahala. Hindi ba mapatunayan ang sinasabi ng tatawagin ng makapangyarihan Diyos ay ang batang ipinapanganak? Kung hindi, yun daw yung namamahala. Maraming instances na magkakalaban yan kasi abay pinaprotektahan silang interes. Nasabi na nila si Kristo ay tao. Kaya kahit ano pang paratang pilipitin para palabas nila
na Kristo ay tao. Hindi daw ako mapayag na maging tao Diyos. Ang Diyos ay tao maging Diyos. Pumapayag ba Diyos ay maging Diyos ay maging Diyos, ang tao ay maging Diyos? Teka muna. Ang conclusion daw, hindi daw pwede yun. Teka, tanongin natin si Diyos. Pumapayag ba ang Diyos ang tao maging Diyos? Pumapayag ba ang Diyos? Pag sinabi sa binasang talata, ako Diyos ay hindi tao, hindi sa papataw ang maging Diyos. Basahin natin Exodo, ang pahayag ng Diyos kay Moises sa Kapitulo 7 at versikulo 1. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Pumapayag? Hindi ka pumapayag Ginagawa pa nga dyan Diyos ang isang tao kagaya ni Moises. Sabi ni Diyos kay Moises, tingnan mo, ginagawa ka ng Diyos kay Paraon. Kaya yung nakikipaglaraban kay Paraon. Lahat ng sabayan ni Moises nagkakatotoo. Hindi makatotoo si Paraon Kasi ginawa siya ng Diyos. Ng Diyos kay Paraon. Para sabihin mo sa iyo, para na posibleng pumayag ang Diyos. Ginawa pa nga Diyos si Moises kay Paraon No? Tutulan nyo ngayon ang sulat na yan. Ginawa kitang Diyos kay Paraon. Ang Diyos pwedeng gumawa ng tao maging Diyos. No? Kaya sa paghuhukom, lahat ng nanglalait sa mga Kristiyano na sa Diyos-Diyosan. Ialait na yung mga Kristiyano, gagawin ng Diyos, no? Sila ay paluluhurin sa mga nilalait nila. Nagagawa ng Diyos yun bawal naman tayo luhod kaya sa tao Bawal yun Magagawa ng Diyos yun. 3:9 ng Apokalipsis, pakinggan nyo. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y kung hindi nagbububulahan. Narito sila'y aking papariyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at nang maalamang ikaw ang aking inibig. Bawal sinabasa nila lang Bawal sa nila lang. Pero pagdating ng araw, sa paghuhukom ng Diyos, yung mga nanglait sa mga Kristiyano, kagaya nito nagpapanggap na mga Panginoon, sabi ng Panginoon, sila'y aking papariyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa nang malaman nilang ikaw ay aking inibig. Pero hindi pa nangyayari sa paghuhukom pa yan Pero ngayon may mga sumasamba na sa tao. No? Mali nga Yan kasi ang pagluhod ay pagsamba. Pasambahin mo kapwa mo tao sa'yo. Bawal yan. Pero ang sabi ng Diyos ang sabi, sambahin mo. Gaya ng mga alagid niya na mga hinamak ng tao ng araw, mga nanghabag, pasasambahin ko sila sa harapan mo. Para malaman mo aking nalaman nila ay inibig. Pwedeng gawin ba ng Diyos yun? Sabi nga ni Moses, pinahamak siya ni Paraon. Ang mga Israelita hinahamak ng mga Ehipto. Pero ginawa ng Diyos sa mga bagay, ang isang taong gaya ni Moses, ginawa niyang Diyos kay Paraon. Kaya natakot si Paraon kay Moses nagagawa ng Diyos. Pero sabihin mo ngayon, mga kay Diyos ay tatao maging Diyos. Pero talataan liwanag pumapayag nga naman ang Diyos na ang Diyos ay maging tao. Yung kanyang anak Diyos yun nagkatawang tao ay di pumayag siya. Siya nga nasugo kay Kristo para magkatawang tao para sabihin mong hindi pumapayag. Mag-isip kayo mga kakababayan. Pumapayag ba Diyos ang tao ay mag-Diyos? Pumapayag. Ginawa niya Diyos si Moses pumapayag ba ang Diyos na ang Diyos ay maging tao? Pumapayag din. Bakit? Ba't pumapayag? Yung kanyang anak na Diyos ay pinagkatawan niyang tao Sinugo nga niya
nagkatawang tao. Uliin natin ang unang Timoteo 3:16. At walang pagkatalo. Dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos. Yung nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu. Nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga bansa. Sila ng panatanayanan na sanlibutan. Tinanggap sa itaas ng kaluwalhatian. Sa salita tungkol sa Panginoong Heso Kristo, sabi ng inspired scriptures na isinulat ni Pablo, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Just as manifest is God in the being of the God, which is the Lord Jesus Christ. God is manifest in the flesh. Just is possible. Is pumapayag ba Diyos? Pumapayag. Because God was manifest. Pumapayag. Yung ang mga sulgas, pinaghanda pa nga siya ng katawan Diyos sa lupa Ipinanganak ni Maria na nilalang ng Espiritu Santo ng Diyos. Nung nanahan ang kanyang Espiritu na ipinanganak to the eternity na walang hanggan. Doon nanahan sa laman. Kaya sabi ni Pablo, God manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Nagkatawang tao. Basahin natin ang talatang ito. Ito ay mas tamang sa Greek scriptures. God manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman o nagkaroon ng kahayagang tao. God manifest in the flesh. Ang katunayan ito mga kapatid, sinabi ni Pablo ito, isinulat niya sa kanyang kasamang Timoteo na yung nahayag sa laman o naging parang tao ay si Jesu Cristo. God is manifest in the flesh, God by the Spirit. Na Tagalog, ang Diyos ay nagkatawang tao. Pinatatawahan ng Espiritu, nakita ng mga anghel, pinangaral sa mga bansa, sinampalatayan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Si Kristo yan may tutulog ba ka dyan mga talatayan, kapatid? Kaya sa Greek ilalagay mo sa internet yan, ganun na ganun ang nakalagay sa Greek Totoo lang ako sa sarili ko. Kaya hanggang Grego pupunta ako. Ayun sa interlinear ang ginagamit sa Theos. God is manifest in the flesh. 23G23:16 Theos affinity. God manifest in the flesh. Nahayag sa laman o nagkatawang tao. Pumapayag pa ang Diyos. Ginawa na ng kanyang anak 2:5 ng Pilipos. Pakinggan nyo mga kapatid. Magkaroon kayo na sa inyo ng pag-iisip na ito ay na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito at naggayong alipin na nakitulad sa mga tao. Pumapayag ba ang Diyos na ang Diyos ay nasa kalagayan Diyos, kagaya ng kanyang anak ay maging isang parang tao? Aliwa-liwanag na yun Si Kristo bagamat nasaan ng Diyos, to being the form of God through the robbery to be equal with God. In what? In form, in being, the equal of God the Father, in being, in form. They am both, is both spirit, both God. But he thought it's a robbery to be equal with God, in being, in form, God, but made himself no reputation, and took up him the form of a servant, and was made like likeness
of men. Pumayag ba ang Ama na isang Diyos maging parang tao? Pumayag. Kaya yung palusot, binasa 11:9 kaya ibubulgar ko sa inyo kapatid. Basahin natin ang Diyos tao. Ang Diyos ay maging tao. Basahin natin at itutuloy ko lang dyan, mga kapatid. Pakibasa, kapatid Daniel. Oseas 11:11. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahabapak ang Ephraim. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal sa gitna mo ay hindi paroroon na may galit. Sila'y magsisilakad ng ayon sa Panginoon na siyang uungal na parang leon. Sapagkat siya'y uungal at sa mga anak ay magsisidating na nanginginig na mula sa kanlulunan. Tingnan niya, analyze natin yung talata. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang hihamang ang Ephraim. Sabi niya, ang Ephraim po kasi, anak ng Israel. Isang tribo ng Israel na sumpungan sa pagsamba ng Diyos-Diyosan. Pero sabi ng Diyos, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Para sa Ephraim, no? Sapagkat ako hindi ako babalik ipahimang Ephraim. Bakit? Sapagkat ako'y Diyos, hindi tao. Ang tao kasi, bumabalik na may galit. Palagalit siya, babalik siya, may galit. Hindi nga napipigil nga minsan pang nakaaway niya. Pero sabi niya, hindi ko sasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik ipahamang ang Ephraim. Sapagkat ako Diyos ay hindi tao. Ang banal sa gitna mo ay hindi ako paparoon na may galit. Hindi siya napaparoon na parang tao na pagpumoroon dahil sa nakaaway niya ng isang tao, pagparoon niya may dala siyang galit. Ang Diyos, babalik man siya, Ephraim, babalik na parang tao na pagbalik ay may galit. Kung hindi ang sabi niya sa Jis, sila'y magsisilakad ng ayon sa Panginoon. Ayon, yung mga tao na Ephraim na siyang uungal na parang leon. Sapagkat siya'y uungal at sa mga anak ay magsisidating ng nanginginig mula sa kalulunan. Tingnan niyo, ang mga tao kung dumating ay may galit. Naninig nga sa galit eh. Pero ang Diyos, sa gitna ng nagawa na Ephraim na mga masamang bagay, hindi siya babalik na may babalik-alik na parang tao na magbumalik sa kaaway ay may galit. No? Anong katunayan? Basahin natin ang sabi ng Diyos. Kahit nasasalita na siya ng masama kay Ephraim dahil sa kanilang masamang gawa, nararamdaman niyang pagmamahal pa rin kasi hindi nga siya tao eh. Diyos siya. 31:21 ng Jeremias 30:20. Ang Ephraim, ang bagay ng aking minamahal na anak, siya ba'y iniibig na anak? Sapagkat kung gaano kadalas nagsasalita ako'y laban sa kanya, ay gayon ko inaalaala siya ng di kawasa. Kaya't nananabik ang aking puso sa kanya. Ako'y tunay maawa sa kanya, sabi ng Panginoon. Kaya siya hindi na babalik na may galit sa Ephraim, maawain siya. Kaya sabi niya, ang Ephraim ay aking minamahal na anak. Oo, tama yun. Siya ay aking may iniibig, tama yun. Sapagkat yung gaano sa laban sa kanya, gayon ko inaalaala siya ng di kawasa. Kahit nagsasalta siya ng laban sa Ephraim dahil sa ginagawa nilang masama, pero ang kanyang kalooban, naalala niya ang Ephraim, hindi kawasa. Kaya nananabik ang aking puso sa kanya. Ako'y tunay na maawa sa kanya, sabi ng Panginoon. Kaya sabi niya sa Oseas, hindi ako mabalik sa Ephraim na may galit, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Anong ibig sabihin? Hindi siya gaya ng tao na pagka pupunta sa kaaway na galit. Pero kung mahal niya ang Ephraim,
Kahit na gumagawa siya ng masama, pupunta ako doon. Sabi niya, akay Diyos at pupunta di Diyos ang tao. At ang banal sa gitna mo, hindi ako paroroon na may galit. Ayun. Doon sa punto na yun, iba siya. Bilang Diyos kaysa sa tao, pati ang tao ay may galit. Siya wala. Sa kanyang minamahal na anak na si Ephraim. Yun ang paliwanag ng Biblia. Sa kasamang palad, ni Nako yata hindi alam, kaya pinakahulugan niya na ang sabi, hindi mo mapayag ang Diyos ay maging tao. Hindi rin ang Diyos ay na ang tao ay maging Diyos. Napabulan natin yan. Yung taong si Moises, ginawa niyang Diyos eh. Hindi na siya pumayag, ginawa pa niyang Diyos. Tapos ang paliwanag si Jesus sa Diyos ay pinanganak niya mula sa kanyang sinapunan. Ang sabi ng Biblia, Diyos na nahayag sa laman. God is manifest in the flesh. Yan mo naman maliwanag na talata na yan eh. Hindi nyo pa maintindihan. Kinalulungkot ko na yan kung hindi nyo naintindihan yan. Kasi sinasabi na nila, talagang yan daw Panginoong Jesus Cristo tao talaga yan. Ayaw nila pumayag na siya sa Diyos. Ay napakaliwanag ng mga talata ng Biblia na wala pang mundo, wala pang langit, nandun na yung kaluluwa ng Diyos. Na yung ang kaluluwa na yun ay si Kristo. Ay napakaraming talata na nagpapatunay na pre-existed ni Kristo. Tingnan nyo, babasa na lang ng kaperaso. Babasahin ko po ang Juan. Iti aklat ng Ebanghelyo ni Juan. Sa Kapitulo 8, ang bersikulo ay 39. Sila'y nagsisigagot sa kanya'y sinabi, si Abraham ang aking ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Dadapwat ngayon pinagsisikapan ninyong akong patayin. Na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan ng aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Yan. Yun ang hindi pinapalawin yung konteksto niyan. Yung 8:40, tao na si Kristo. Ako'y taong may feeling yun. Babasang ball ka dun eh. Taong nagsasaysay ng katotohanan. Pero kung titignan natin sa 39, mga kapatid, considering the context and the complex, kumugot ang mga Diyos. Sabi nila kay Kristo, si Abraham, sa kalay sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Kung kayo mga Abraham na inyong ginawa ni Abraham, ay gagawin ninyo yun. Ano ba ang ginawa ni Abraham? Na inaasahan dapat na si Kristo na gawin din ng mga Hudyo yung gawa ni Abraham. No? Alin yun? Yung ginawa ni Abraham na dapat sana itong mga Hudyo talagang anak ni Abraham, gawin din nila ang ginawa ni Abraham. Ano ba ginawa ni Abraham? Naggalak ang inyong amang sa Abraham na makita ang aking araw. Nakita niya natuwa. Aba, nakita ng inyong ama ng aking araw. Nung makita yung aking araw, natuwa siya. Yun naman, hindi niyo ginawa na natuwa. Galit kayo sa akin. Gusto niyo akong patayin. Balikin natin. Nung nakita pala ni Abraham ang Panginoong Jesus ng araw, natuwa si Abraham. Balikin natin ang 39, kapatid ni Daniel, hanggang 40. Sila inasigot sa kanya sinabi, si Abraham ay aming ama. Sa kanila sinabi ni Jesus, kung kayo anak mga ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Pero ang ginagawa nyo, kung anak ni Abraham, gagawin nyo ang ginawa ni Abraham. Nang makita niya ang araw ay nakilagal siya at natuwa. Pero kayo, kung kayo anak ni Abraham, gagawin nyo ang ginawa niya, natutuwa siya.
Sagot ng Panginoon sa Yesu Cristo sa 40, Datapot kayon, nga ang ginagawa nyo. Ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin. Na taong inyo'y nagsasalaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito hindi ginawa ni Abraham. Yang ginagawa nyo, galing kayo sa akin. Hindi ginawa ni Abraham yan. Kasi nang makita niya hama aking ang araw, naggalak siya at natuwa. Sa 56, tuloy natin sa 57. Ulit din sa 26. Naggalak ang inyong anak ni Abraham, si Abraham, na makita ang aking araw. At nakita niya at natuwa. Oo. Sinabi niya sa kanya na mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ayan. Bago pa nga pinanganak si Abraham, ako nga kaya nakita niya, natuwa siya. Kaya naman yung makita niyo ako, gusto niyo akong patayin. No? No, hindi ginawa ni Abraham yan. Tanungin mo, pinapaliwanag sa Galileo yung talata sa 8:40. Ito'y hindi ngayon ginawa ni Abraham. Ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin. Na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito hindi ginawa ni Abraham. Kasi kung anak na kayo ni Abraham, gagawin niyo rin ang ginawa ni Abraham. Nung makita ng araw kanya, natutuwa siya. Kaya naman ang nakita niya ako, gusto niya akong patayin. Na taong nagsasaysay ng katotohanan. Teka ka muna. Naintindihan niyo ba ang salitang ito'y hindi ginawa ni Abraham? Nasa konteksto yon. Ngayon, ang ating tatuhin, itong salita, pinagsisikapan niyo akong patayin na parang tao sa inyo ay nagsasaysay ng aking katotohanan. Alimbaga ang pinapatay ng mga Hudyo? Alimba? 10:28 ng Mateo, pakinggan niyo mga kapatid. Nawakan niyo na ang isipin niyo, basahin natin. At huwag kayong matatakot sa mga nagsisipatay na katawan. Datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa. Kung bagkus ang katakutan ninyo, yung mga pupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Nung sabihin si Kristo na pinagsisikapan niyo akong patayin, na taong sa inyo ang sasaysay ng katotohanan. Alin bang ibig sabihin? Ang gustong patayin ng mga Hudyo, yung kanyang katawan. Tao talaga yung katawan, nagkatawang tao yun Nagkatawang tao. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay inahayag sa laman o nagkaroon ng kalagayan tao. Ang sabi ng Biblia, ang gustong patayin ng mga Hudyo, yung dumampot ng bato, alam mo papatayin? Yung bang nasa loob ng tao na espiritong anak ng Diyos, hindi naman yun ang mapapatay. Ang mapapatay ng laman. Kaya sabi niya sa mga apostol, huwag kayo matakot na huwag sa patay ng katawan, kung hindi laman, bagkus na katakutan nyo, yung nakakapatay ng kaluluwa. Dapat natin maintindihan mga kababayan, doon sa katawang tao na ipinaglihin pinanganak ni Maria, tumahan doon ang espiritu ng anak ng Diyos. Na ipinanganak ng espiritu ng espiritu. Yung espiritu na yun ang nagkatawang tao. Pero pagkatapos ng kanyang misyon sa lupa, yung kanyang katawang tao ay pinalitan bago pumulik sa langit. Kaya ang sabi, ang ikalawang anak na naging espiritu, nagbibiging buhay. Ngayon, yung ba hindi ba maliwanag sa inyo? Konteksto kung pag-uusapan? Hindi ang ibig sabihin ni Kristo ay talagang tao siya. Ako ay tao na nagsasaysay ng katotohanan, pinagsisikapan niyo akong patayin. Taong nagsasaysay ng katotohanan. Ano ang pinapatay yung katawan? Yung tao na natagay, nagkatawang tao nga Pero hindi mo masidinay, may nananahan sa loob ng katawang tao na espiritu na yun ang anak ng Diyos. Sapagkat sabi ni Pablo, nananahan sa kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ng ayon sa laman. 2:9 ng Kolosas.
Sa kanya nananahan ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa loob ng kahayang ayon sa laman. Sa English, for him dwelleth in the fullness of the godless bodily. Doon sa katawan, sa Kastila din, ang sabi sa Kastila, porque en habita todo da plenitud de la divinidad corporalmente. Don cuerpo, dan doon, divinidad o pagka-Diyos ni Kristo, yan po ang nasa Biblia. Maraming salamat po mga kapatid, brothers and sisters, hanggang sa muli sa ating makikinig sa Bible Chat. Hanggang sa muli at makinig tayo ng Bible story at marinig kayo ng mga kwentong Biblia at asahan niyo pang marami pang dating dito na uploaded video sa Biblia ang Sasagot. Welcome to my channel. Thank you. Don't forget to subscribe and share this video. God bless.